Okay, hello guys. Bago tayo pumunta sa ating activity, this video, gusto ko lang ipaalam na meron tayong mga video chapters na hati-hati po ang video na ito para mas madali nyo pong hanapin kung nasaan na kayong part, no? So, pwede nyong tingnan yung mga chapters dyan dito sa baba. Tingnan nyo lang doon sa may video description ko. Click nyo lang yung drop down arrow ninyo dyan sa cellphone o kaya naman sa inyong mga computers, no? So, i-click lang ninyo yung time doon na nakalagay doon sa may tabi ng chapters ng video na gusto nyo panoorin at mapupunta na kayo agad doon sa part na yon. Okay? So, dito na tayo sa Activity 3, still on Module 4, Session 1, the job interview. So, pakikipanayam. So, narito ang mga layunin ng Activity 3. Mas maganda pala kapag habang pinapanood nyo itong ating video, mas maganda na hawak-hawak nyo rin yung inyong module, ano, para nakakasunod. So, eto yung mga objectives. Tignan na lang natin dito sa Tagalog. Basahin na lang ninyo yung English. Pag hindi maintindihan, pakinggan nyo ito. So, una is tukuyin or natutukoy ang mga pangunahing bahagi ng isang pakikipanayam at mga tip na dapat tandaan habang ini-interview. So, ano ba yung bahagi ng job interview? So, ano ba yung dapat ninyong tandaan? So, dapat natutukoy nyo yun, ano? And then, nakikilala ang mga typical na katanungan na tinatanong sa isang job interview. So, dapat alam nyo rin yung mga tanong na tinatanong. And then, nakapagpapakita ng wastong kilos o asal sa isang job interview. So, ano ba yung dapat ninyong gawi o kilos habang kayo ay nasa job interview? So, yan ang ating mga layunin, okay? So, medyo mahaba-haba rin ito. So, kaya mas mabuti na hinahati ko sa mga chapters para mas madali ninyong balikan. So, let's proceed. So, now that you know the main elements of a biodata and application letter, it is time to discuss and practice being interviewed. So, nakagawa na kayo ng application letter, biodata. Susunod, antayin nyo yung tawag para kayo ay i-interview, ano? So, dito, umpisan natin sa isang fun quiz, no? So, sabi dito, this is not a test. Just give a quick response by putting check after good interview behavior and X after a bad interview behavior. So, check and X lang ang ilalagay nyo dito kung ito ba ay isang mabuting asal sa job interview o hindi, no? So, basahin ko na lang dito sa Tagalog version niya. Tignan nyo na lang din, basahin nyo sa module ninyo yung English part, no? So, sabi niya dito sa letter A, kung hindi mo gusto ang isang katanungan ng isang pakikipanayam, magpanggap ka na parang hindi mo narinig ang tanong. Check or X? Pangalawa, maghanda ka upang agresibo na ipagtanggol ang iyong saloobin at magpakita ng kayabangan upang mapansin ang kakayahan sa pamumuno. So, check or wrong? Kung hindi mo masagot ang isang katanungan, mas mahusay na magbigay ng isang hindi malinaw na sagot kaysa aminin na hindi mo alam. Check or X? Kung kinakabahan ka sa isang pakikipanayam, mas maganda na iwasang tumingin sa tagapanayam. So, huwag kang titingin sa nag-i-interview sa'yo. Check or X? Panatilihin ang iyong mobile phone sa vibration mode habang nasa panayam. Paminsan-minsan ang mga vibrating sound ay nagpapakita na ikaw ay abala at aktibo. So tama kaya yun? Kaabang ikaw ini-interview, dapat nakaset sa vibrating mode yung phone mo para mapansin na ikaw ay aktibo. Check or wrong? And then the last part, kung nahinto ka sa isang posibleng lugar ng trabaho upang tanungin kung mayroon silang bakanting trabaho, dapat kang kumilos tulad ng gagawin mo sa isang interview. Check or X? Okay, check or X lang ilalagay dyan, ha?
So reflect on previous job interviews. What was it like? What went well and what did not? If you do not have previous experience, you may leave this section blank. So, sariwain daw kung ano ba yung naging karanasan mo sa isang pakikipanayam or sa job interview. Kung wala ka pa namang karanasan, pwedeng hindi mo sagutin itong part na ito, no? So mamaya, read the process and tips during a job interview on the next page. Basahin natin kung ano ba yung mga proseso, mga hakbang, at saka mga dapat tandaan kung nasa job interview tayo. So ito yung meron ka na bang karanasan sa isang job interview? Ito ay isang suggested answer, no? Okay. During my interview, I felt nervous and sweated a lot. So, ninenervyos at pinagpapawisan, ano? I could barely talk and respond to the answer on the first questions, but when I gained my confidence, my nervousness gone and answered the question intelligently. So, nung una, parang hindi ako makapagsalita, no? Sa mga naunang tanong. Pero nung nakuha ko rin yung kumpiyansa ko sa sarili, nawala na yung aking nervyos at matalino ko nang sinagot ang mga katanungan. So, yan. Okay? So, narito yung mga proseso at mga dapat tandaan sa isang job interview. So, basahin ko na lang itong Tagalog version. Ang isang job interview ay isang pagkakataon para sa employer na malaman ang tungkol sa'yo. Ang iyong natapos sa pag-aaral, background sa trabaho, interest, pagkatao. At para magkaroon ka rin ng kaalaman tungkol sa employer, sa negosyo, sa kumpanya o samahan sa trabaho kung saan ka nag-a-apply. Okay? So yan yung interview. Ano ba yung pwede mong malaman dyan at ano ba yung mga malaman din ng employer sa'yo. Okay. In general, there are 3 main parts of the interview. So, meron daw 3 pangunahing bahagi ng isang interview. So, ang una dito ay ang opening. So, opening part. So, during the interview, merong opening part. Ano bang ginagawa sa opening part? Greetings, introduction, employer states the purpose of the interview. So, binabati ka ng interviewer. Ikaw yung interviewee kasi ikaw yung ini-interview. Yung interviewer, siya yung nagtatanong ng mga questions, di ba? So, binabati ka niya, pinapaupo ka niya, ganun. Tapos sinasabi niya kung ano ba yung purpose ng interview na ito. So, pangalawang part ay yung body of the interview. So, the interviewer asks questions and the typical questions include ito. So, basahin niyo yung English dyan sa module nyo at ito naman yung translated version in Filipino, no? So, yung una, magsabi ka sa akin ng tungkol sa iyong sarili. Okay, tell me about yourself. Yan. And then, anong mga katangian at kasanayan ang meron ka na makatutulong sa iyo na maisagawa ang trabahong ito? Ano ba yung mga katangian, kasanayan na meron ka na makakatulong sa iyo upang maisagawa ang trabahong ito? Okay, letter C. Anong mga nakaraang karanasan ang meron ka na nauugnay sa posisyong ito? Di ba? Madali ba itong mga tanong? Mahirap. Sasagutin natin ito mamaya isa-isa. Ilarawan ang mga responsibilidad na meron ka sa iyong dating trabaho. Pamilyar ka ba sa kumpanyang ito o sa negosyong ito o sa samahang ito? Paano mo nalaman ang tungkol sa kumpanyang ito o sa negosyong ito o sa samahang ito? Bakit mo gusto ang trabahong ito? Ano ang iyong mga kalakasan at kahinaan? Bakit dapat ka naming kuhanin or i-hire sa trabaho? So, yan yung mga kadalasan na tinatanong sa interview, no? Basahin nyo sa modules niyo yung English. Pag di nyo maintindihan, pwede nyo naman balikan ito. So, open lang ninyo yung chapter ng video ito dito sa part na ito, okay? So, yan yung body. So, yan yung mga kadalasan tinatanong. Pero hindi lahat ng yan ay posibleng maitanong kung sa actual na interview. Pwede ring iba yung mga tanong na tatanungin nila sa'yo, no?
So at least meron kang ideya, paghandaan mo ang mga katanungang ito. Kung hindi man matanong ito, at least meron ka pa rin pagkukunan ng mga ideya mo kung sakaling yung mga tanong ay nauugnay sa mga tanong na ito. Okay? So, body. And then once the interviewer finished asking questions, she or he might ask you if you have any particular questions about the job or the organization. So pag natapos na magtanong, pwede naman siguro na sasabihin niya kung tatanungin ka niya kung meron ka ring katanungan tungkol sa company o sa negosyo. And then the last part of the interview is closing. So kung may opening, meron ding closing part. So ano ba ang ginagawa dito kadalasan? Basahin ko na lang dito ulit. Magpapasalamat sa iyo ang interviewer at pwedeng magbigay ng impormasyon sa mga susunod na hakbang o proseso ng pagpasok mo sa trabaho. Magpaalam at makikipagkamay. So yun yung gagawin niya, no? Dapat magpasalamat ka din sa tagapanayam. Kung ang tagapanayam ay walang kopya ng iyong curriculum vitae o yung inyong resume, kasama ang iyong impormasyon sa pakikipag-ugnay, tiyaking magbigay ng isa bago umalis. So, yan yung closing part. So, magte-thank you yung interviewer sa'yo, magte-thank you ka rin, no? Tapos, pwede niyang sabihin kung ano yung mga pwede mong gawin, kung nasiyahan siya sa'yo. So, sabihin niya kung ano ba yung mga dapat mong gawing hakbang para makapasok ka sa trabaho, no? So, kung wala kang naiwan na resume o wala kang naibigay, dapat siguraduhin mo na meron kang maiiwan na resume bago ka umalis. Okay? Para meron pa rin silang pagtitignan sa mga qualifications mo at sa mga information tungkol sa'yo, no? Para hindi ka nila makalimutan. Yan. So, tanda ninyo, yung interview meron yung opening, meron yung body, at saka meron yung closing part. So, eto naman, ano ba yung mga dapat ninyong alalahanin? Dapat ninyong tandaan before, during, and after the interview. So, unahin natin itong before interview. Okay? So, basahin lang ninyo yung English part, pero ito yung kanyang Filipino translation. Bago ang pakikipanayam. So, yan. Ano ba yung dapat mong gawin bago ka sasalang sa job interview? Una, alamin hanggat maaari tungkol sa samahan o negosyo kung saan ka nag-a-apply para sa isang trabaho. So, dapat meron kang impormasyon na nalalaman tungkol sa pinag-a-applyan mong kumpanya, di ba? Ano ang kanilang ginagawa? Gaano kalaki yung kumpanya? Sino ang kanilang mga kliyente? Okay, pangalawa, pag-isipan kung paano ang iyong dating karanasan sa trabaho, pag-aaral at mga aktibidad ay makatutulong sa iyo na maisagawa ang trabahong inilalapat mo. So, yung paano mo ba maiuugnay yung mga karanasan mo sa trabaho, yung experiences mo, yung pag-aaral mo sa trabaho na gusto mong applyan. Kasi baka matanong sa iyo yun. So, dapat alam mo, no? Angkop na damit para sa panayam, maayos, malinis na damit at sapatos. So, kailangan mo rin maging presentable. So, dapat maayos kang tignan, no? Formal. Hindi yung naka-ano ka lang, naka-t-shirt, naka-short pant, hindi pwedeng ganon, ano? So, pag interview, dapat angkop yung damit na gamitin mo para sa isang panayam. And then, maglaan ng maraming oras upang makapunta sa pakikipanayam. Of course, so, dapat wala kang ibang gawin pag pupunta ka sa isang interview. Dapat magbigay ka ng oras na medyo maluwang-luwang para hindi ka malate, para makapaghanda ka. Kasi kapag nagmamadali ka, kasi na-late ka na sa interview, nagra-rush ka. So pagdating mo doon, pawis na pawis ka, ninervyos ka na, hindi na maayos yung itsura mo. So kailangan mong maglaan talaga ng oras para ma-prepare yung sarili mo para komportable ka para sa job interview, di ba? Okay. Magdala ng mga kopya ng yung CV, curriculum vitae, ito yung resume, no? O biodata. Ito yung, nandito kasi yung mga qualification mo, dapat meron ka pa ring dala. At listahan ng mga sanggunian, ito yung mga, ibig sabihin ng sanggunian, yung mga reference na pwede mong sabihin
doon kapag tanungin ka. Sino ba yung mga kakilala mo dito? Tatanungin sila sa'yo. Tatanungin ka nila. So at least meron kang masabi, no? Sumulat ng mga katanungan na maaring meron ka para sa tagapanayam. So pwede mo ring ihanda yung mga tanong na tatanungin mo kung meron ka mang tatanungin doon sa kumpanya. Okay? So yan yung mga dapat mong ihanda bago ang panayam. Yan. So during the interview, so ano yung mga dapat mong gawin? So basahin nyo sa module ninyo yung English part, no? Pero nandito rin yung mga Tagalog version. Sa panahon ng pakikipanayam, una, batiin ng maayos ang tagapanayam, makipagkamay. Yan. Pag nandun ka na sa interview, no? Nandun ka na sa establishment. Ito na yung mga dapat mong tandaan at dapat mong gawin. Magsalita ng mabagal at malinaw. So dapat yung pagsasalita mo, pag sumasagot ka ng mga tanong, dapat malinaw at maayos, no? Huwag mabilis para maintindihan ka. Mag-isip bago magsalita. Isipin mo muna yung sasabihin mo, hindi yung dada ka ng dada, no? Maging magalang. So, dapat gamamit ng po, yes sir. So, yung tono rin ng yung pananalita, pwede na rin yun na magpapahiwatig ng paggalang, di ba? Maging isang mahusay na tagapakinig. Maghintay hanggang matapos ang pagsasalita ng tagapanayam bago ka tumugon. So, pakinggang mabuti yung katanungan, ano? So, hintayin mong matapos yung tagapanayam bago ka magsalita. Manatiling kalmado. Yan. So, hilingin sa tagapanayam na ulitin o i-rephrase ang isang katanungan kung hindi mo pa ito lubos na naintindihan. So, pwede mo rin namang ipaulit, no? Sabihin mo lang na maayos kung hindi mo talaga naintindihan. Kung hindi mo alam ang sagot sa isang katanungan, maging matapat at ipaalam sa tagapanayam kung bakit. So, pag meron silang mga tanong at hindi mo alam sagutin, dapat sabihin mo tsaka kung bakit hindi mo ito masagot. Hindi yung, minsan kasi, pag tinatanong tayo, hindi natin alam sagot, hindi na tayo nagsasalita, tahimik na lang. Hindi maganda yon, no? So, kung hindi mo alam yung sagot, sabihin mo, hindi ko po alam sir kung anong sagot ng katanungan. Tapos sabihin mo yung dahilan. And then maging matapat sa iyong mga sagot, ngunit ipakita ang anumang mga negatibong karanasan sa isang positibong ilaw o bilang mga natutunan na aralin. So minsan may mga tanong na meron kang karanasan na negatibo o negatibo yung maisasagot mo. So, kailangang honest ka pa rin. Sabihin mo pa rin kung ano ba talaga yung karanasan mo tungkol sa bagay na yon. Sabihin mo pa rin, honest ka. Pero paano mo ba ito naging na-convert? Ano ba yung aral na hatid nito sa buhay mo? Pwede mong i-share para maging positive ngayon yung pananaw nila sa'yo, no? So may mga negative minsan na naisasagot natin tungkol sa buhay natin, pero dapat sabihin natin ang totoo, no? Huwag tayong magsinungaling. Kasi pag nalaman din nila yung katotohanan, so magiging marka na yun sa'yo. Hindi ka pala honest, di ba? Okay. Next, ipakita ang iyong sarili ng may tiwala na magagawa mo ang trabaho. Okay? So, patunayan mo na dapat kang mapagkakatiwalaan at kaya mong magawa yung trabaho. Minsan nakikita rin yun sa asal at behavior ng tao na ini-interview. Kung kaya ba niya talaga, mapagkakatiwalaan ba siya. Minsan, no? Pero hindi naman sa lahat ng panahon. Minsan meron ding mga taong tawag nito, marunong plastic, di ba? Hindi totoo. So, yan. Dapat tignan niyo yan. So, next is makipagkamay. Ayan. Makipagkamay sa tagapanayam sa dulo at pasalamatan siya sa pagpupulong sa iyo upang talakayin ang posisyon. Okay, so mag-thank you. Maki-shake hands tayo doon sa ating interviewer. So, yan yung mga dapat ninyong gawin at tandaan kapag nandun na kayo sa interview. Yan. And then,
After the interview, ano ba yung mga dapat din na gawin pagkatapos ng interview? Basahin na ninyo yung English part sa module. Ito yung ibig niyang sabihin. So, una dyan, magpadala ng liham pasasalamat o email kung naangkop. So, pwede kang mag-send ng letter na nagpapasalamat ka sa opportunity na nagkaroon ka ng time na ma-interview. Pwedeng email din sa computer, no? Kung naaangkop. Kung sa tingin mo ay pwede. Pero kung ang experience mo doon ay medyo hindi ka nais-nais, wag na, di ba? So kung medyo, depende rin kasi ito. Dapat ma-sense mo, no? Ano pa? Tumawag sa telepono upang mag-follow up pagkatapos ng isang linggo kung naaangkop. Ito na naman. So pwede ka ring tumawag sa telepono, mag-follow up ka pagkatapos ng ilang araw, no? Ito, tingnan mo rin kung naaangkop. So, minsan, kapag ikaw ay nag-a-apply sa trabaho, parang masesense mo rin doon kung may chance ka ba o nagustuhan ka ba nila, yun, no? So, pwede kang mag-follow up doon. And kung minsan sa tingin mo medyo bad shot ka o kaya may nangyaring hindi ka nais-nais sa pagpunta mo doon, so minsan, medyo mahirap kapag magtatawag ka pa ano. Pero try mo pa rin. Kung mapapaya ka, edi normal lang yun, no? Normal lang yun. So minsan, kailangan din nating maranasan itong mga ito, mapahiya, mabulyawan ka, kung ano-ano. Kasi nagiging lesson din ito na para titibay ang ating kalooban, ang ating sarili. At tignan natin kung ano ba yung mali sa atin, bakit ba ganun, di ba? Para ma-improve natin ang ating mga sarili sa mga bagay-bagay. Dapat makaranas din tayo ng mga ganitong experiences. Ito yung mga challenges sa atin para tayo ay mas matuto pa sa ating mga gawain sa buhay. Yan, okay. Galing-galing, no? Galing mag-advise ni sir. Joke. So, ito, dito tayo. These are example of things that may be helpful to do after an interview. But what is expected and appropriate to do or not to do after an interview may vary by industry or sector. It may be helpful to hear advice from people who work in similar jobs. So minsan, hindi pare-parehas yung interview. Magkakaiba yan sa mga iba't ibang in-applyan natin na trabaho. So hindi yan fix o hindi yan parehas. So, pwede rin tayong maghingi ng advice sa mga tao na nandun na sa trabaho na yon. Magtanong-tanong tayo. Okay? So, yan. Let's exercise. So, narito na yung mga gawain. So, alam mo na ngayon yung ano ba yung mga part ng interview. Tsaka alam mo na rin kung ano yung mga dapat gawin. So, pwede mo yung balik-balikan dun sa taas, no? Kung may mga nakakalimutan ka. Ngayon, meron tayong mga exercises dito na kung saan i-apply natin yung mga natutunan ninyo doon sa taas. Sabi dyan, to grow your interview skills, you will get to practice 3 rounds of interview. So mag-practice ka nga. The first round, you will interview yourself in the mirror. The second round, you will practice with a family member or a friend. The third round, you will ask a professional whom you know well in your community to do a mock interview with you. So 3 round. Mag-practice ka sa interview. Una, sa sarili mo. Humarap ka sa salamin. Kunwari, nasa interview ka, ikaw din yung nagtatanong, ikaw din yung nagsasagot, no? Kaya pwede naman tignan mo lang yung tanong tapos sasagutin mo, tignan mo yung sarili mo sa salamin. Maganda dito, makikita mo yung hitsura mo habang ikaw ay nagsasalita. Ano ba yung mga kailangan mong i-improve, di ba? Kung kailangan mong i-improve yung expression ng mukha mo, yung mga galaw mo, makikita mo kasi lahat eh. So, at least aware ka na kung ano yung mga dapat mong i-improve sa sarili mo habang nasa interview para mas maayos at mas magandang tignan ka naman ng interviewer pag nandun ka na sa interview. So, una, sa salamin. Pangalawa, i-practice mo ito sa yung kasama sa pamilya o kaibigan.
So, siya ngayon yung magtatanong, yung kaibigan mo o yung family member, then ikaw yung sasagot. Ganun pa rin. And then the third one, ito medyo mas formal kasi professional sa community ang iyon namang mag-i-interview sa'yo, no? Mock interview. So, note the details of the job that you're applying below. So, ito yung una. So, bago kasi ang interview, dapat may mga alam ka munang detalye tungkol sa a-applyan mong trabaho, no? For example, gusto mong mag-apply sa isang hotel and restaurant. Ano ba yung mga details ng trabaho? Dapat meron kang alam kung ano yung mga dapat mong gawin kung tungkol sa trabaho na a-applyan mo, di ba? So, nandito yung isang suggested answer. Ay, nako. So, eto, ang a-applyan mo siguro ay housekeeper dun sa hotel. So, ito yung ginagawa ng isang housekeeper, dapat meron kang alam, di ba? Una, ang housekeeper, siya yung gumagawa ng iba't ibang gawain tulad ng paglilinis, pagwawalis, pag-alis ng alikabok. Titiyakin na ang lahat ng mga silid ay maayos at sinisiyasat alinsunod sa pamantayan. Yan. Protektahan ang kagamitan at tiyaking walang mga kakulangan. Sabihan sa nakakataas ang anumang mga pinsala, kakulangan at kaguluhan. Harapin ng maayos ang mga makatwirang reklamo, kahilingan ng may profesional at pasensya. Suriin ang mga supply o stock na naubos at palitan kung naangkop. Mahigpit na sumunod sa mga patakaran tungkol sa kalusugan at kaligtasan at magkaroon ng kamalayan sa anumang mga kaugaliang nauugnay sa kumpanya. So at least ito yung mga details o idea na dapat alam mo, no? Baka sakali matanong sa'yo yan, alam mo yung isasagot mo. So, note the details of the job you apply. Lagay mo dyan. So, ngayon, ito yung mga questions. So, meron ding suggested answers. Ito yung mga questions kanina. Kaya lang English yung tanong, so English din yung sagot natin dito, no? Tell me about yourself. So, pwede rin Tagalog siguro. So, kailangang i-practice. Practice ninyo ito. So, for example, mag-a-apply na housekeeper yung applicant, no? So, tignan natin yung kanyang mga answers dito. Ito yung mga suggested answers lang. Pwede nyong ibahin. Pwede nyong kayong gumawa ng sarili ninyong sagot. Tell me about yourself. Sabi niya, hello po, I am Marian de la Cruz, 23 years old, single from San Fernando City, La Union. I'm a graduate of Alternative Learning System and took the training on housekeeping and successfully passed NC2. I love cooking and planting ornamentals. So, yan, no? So, pwede na yan. So, huwag masyadong mahaba naman yung sagot ninyo. Kukwento na kayo ng pagkarami-raming problema ng buhay nyo. Yung mga alam nyo na dapat lang malaman ng employer. So, ito kasi sa unang tanong, kinukuha mo pa yung kumpiyansa mo, yung confidence mo sa sarili mo. So, at least madali lang yung first question, nare-relax ka para makuha mo yung buwelo mo sa pagsagot, no? Next, what qualities and skills do you have that will help you perform this job? So, ito. So, ano ba yung mga katangian at kakayahan mo? Yan. Like what I've said, I am NC2 holder, which means I am trained to perform the task of a housekeeper. But not only that, I am also hardworking, patient, resourceful, creative, and I can communicate well in English and Filipino. Ayan, syempre, kung kailangan marunong ka sa English at Filipino, kung may mga guest na foreigners, for example, dapat kung kausapin ka, may kailangan sila, alam mo sumagot, di ba? Yan, yung qualities and skills na meron siya. What previous experiences do you have that are related to this position? So, ano ba yung mga karanasan mo na nauugnay sa posisyon na ito? Sabi niyan, I had my own on-the-job training at Livelihood Hotel and Restaurant and got a remarkable grade. I also volunteered in one of the hotels in the city to gain experience and improve my skills. So, yan yung kanyang karanasan sa trabaho, no? So, nagkaroon din siya ng on-the-job training at saka nag-volunteer sa isang hotel din. Describe the responsibilities you had in your previous job. So, ano ba yung mga naging responsibilidad mo sa nakaraan na trabaho? Tandali, medyo.
In my previous job, I was assigned to clean the room and change the bed sheets of our guests. I always see to it that the room was orderly and clean and make sure that the bed sheets were changed. So, yon yung kanyang ginagawa sa kanyang trabaho dati. Are you familiar with this company or organization or a business? So, pamilyar ka ba sa kumpanyang ito o sa negosyong ito? Sabi niya, sir, yes sir, I have some information about your business which are the following. Most of your guests are tourists. You are also hosting seminars and conferences. And you have amenities like pool, sports complex, and a view deck. Okay. So at least meron kang alam konti doon sa ina-applyan mong trabaho kung ano ba yung mga impormasyon na kahit kunti lang, no? At least may masabi ka kung matanong man lang sa'yo ito. And then, how did you learn about this company, business? Paano mo ba nalaman ang tungkol sa kumpanyang ito? Your business is very familiar in our place and I had this chance to be one of your guests and you really have a good quality service. I saw your advertisement for a job opening in the local newspaper just yesterday. Okay? So, yeah. Why do you want this job? First reason is to have an income for myself and to help my parents and my siblings. So, pagkaroon siya ng income at matulungan ng kanyang mga magulang at kapatid. Second is I want to grow professionally in this job with my experience being employed in your business. Para magkaroon din siya ng experience at para maging matuto siya sa gawaing ito, no? So, yan yung kanyang sagot. What are your strengths and weaknesses? Sabi niya, I am a hardworking, patient, creative, and resourceful. Yun yung mga strength niya. I am fluent in English and Filipino, but sometimes I lack self-confidence in facing crowd or big audience. So, minsan, wala siyang tiwala sa sarili niya kapag nahaharap na siya sa madaming tao. So, yung kanyang weakness. Why should we hire you? Bakit ka namin tatanggapin? Sabi niya, I have the qualities and experiences that best fit this job and I am ready to follow instruction for this job. What are the questions about the job or organizations that you may ask? Sir, would you mind if I ask what is the entry salary for this job? Thank you, sir. So, tanungin niya dito, sir, pwede ko bang matanong kung magkano po yung sahod sa posisyon po na ito? So, yun, medyo nahihiya ka pang magtanong, no? Alright, so yan yung mga sample na suggested answer for the questions. Pwede naman iba yung inyong mga sagot dyan. At least meron lang kayong mga ideya kung paano yan sasagutan. Okay? So, once you finish writing down the answers to all questions, review the tips during a job interview again and practice interviewing yourself in the mirror. You can also record yourself using a phone camera if that is possible. Yan. So, pwede mong practicein doon sa salamin kung paano ka magsalita. Dapat iniisip mo yung mga tips na dapat natandaan pag nasa interview ka na. Reflect on how you did in the exercise. Make a note on what went well, what can be better, and how to improve them in the space below. Feel free to go back and revise the answers to the questions if needed. Okay. So, ano ba yung natutunan mo sa pag-i-interview sa sarili mo sa mirror? So, lagay mo dito, no? Ano ba yung mga dapat mo pang improvein? Dapat mo pang pag-ibayuhin? So, pwede mong i-revise yung questions mo doon sa taas. Ay, yung mga sagot mo. So, ito yung kanyang reflection. Sabi niya, when I was looking myself at the mirror, I noticed that I need to have more on good facial expressions and need to be confident in stating my response. So, kailangan daw niyang improvein yung kanyang facial expressions. Siguro walang ka-expression yung mukha niya habang nagsasalita.
So, minsan, pag nagsasalita tayo, meron din konting mga ngiti, di ba? Magpapakyut, ganun. And then, kailangan mo ring maging confident kapag nagsasalita, hindi yung parang nag-aalangan ka sa mga sinasabi mo, di ba? So, yun yung nakita niya sa kanyang sarili doon sa salamin. Think about it. So, ito naman, next round, ito. So, dito, ang gagawin mo, mag-i-interview naman sa'yo ay maaring kapamilya mo o kaya naman kaibigan mo, no? So, mag-practice. So, ito pwede ninyong gawin sa face-to-face. Halimbawa sa isang kwarto, mag-dress o magdamit kayo na parang nasa totoong interview. Yung tatay mo, kumbaga, naka-formal din siya. Ikaw, nakapanamit ka rin ng formal, no? Pwede naman ito sa video call. Pwedeng gawin. So, habang sinasagawa rin ito, dapat kailangan nasa utak mo rin yung mga tips na dapat mong alalahanin during a job interview. Di ba? So, tignan natin. Yung questions na yon mga yon, yun din yung gagamitin nyo dito. Sige, sasagawa na ninyo. So, maghanap ka ngayon kung sino sa family member o kaibigan mo ang pwedeng mag-act as interviewer. Ikaw naman yung interviewee. Okay? So, pagkatapos yung maisagawa yan, meron na naman tayong reflection dito, no? So, reflect on how you did in the second round of interview with a family member or friend. As the interviewer, make a note of the key learnings and useful feedback. So, ito ay isang sample ng reflection. Sabi niya, when I had this second round, I had this hard time to focus and concentrate because I know that it wasn't real. But I know it would be better if it would be on the real interview. So, sa kanyang siguro kaibigan niya yung nag-interview sa kanya, hindi siya makapag-concentrate o makapag-focus kasi nga hindi seryoso kasi alam niya na hindi totoo. Tsaka kaibigan niya yon, di ba? So, pwedeng yan yung kanyang reflection. And then, let's apply. So, ito naman yung third round. So, dito, isang professional naman sa iyong komunidad ang mag-i-interview sa iyo. Maghanap ka na ngayon kung sino yung pwede mong lapitan para magkaroon ng isang mock interview. So, dito pwede niyang tanungin yung mga gusto niyang tanungin maliban sa mga tanong na pinaghandaan mo. So, kailangan na prepared ka talaga na sumagot sa mga questions. So, maghanap ka na kung sino yung pwede mong lapitan na professional. Okay? So, ito yung, for example, tapos na, no? Ito na yung kanyang natutunan sa third round. On this third round, it was more formal now, and I was more focused and serious because I was dealing with a professional. I was a little bit nervous, but I gained confidence. So, pwedeng ganyan lang. So, excellence is not a gift, but a skill that takes practice. But a skill takes practice. Now that you have had several rounds of practice, you should feel good about your interview techniques. Each time you go to an interview, think about it as another practice that will make you even better next time. Alright? So, yan yung inyong job interview. Mag-practice lang kayo na mag-practice. So, kailangan nyo ring hasain kasi dito yung good communication skills, di ba? Yung pagsasalita ninyo, lalo na sa English, pwede naman matrain yan. So, paano nyo ba i-train yung sarili niyo sa pagsasalita ng English? Pwede kayong makinig ng mga movies na English, try ninyong tularan yung kanilang way of pag-pronounce. Pero pwede rin naman na magbasa ng malakas, pakinggan ninyo kung paano kayo nagsasalita. So, maraming paraan para ma-improve ninyo yung mga skills ninyo. So, yan. Pwede yung balik-balikan ito. Sabi ko, may maraming pwedeng gawin para ma-improve ang ating mga skills, ating mga talents, di ba? So, dito sa aking video may mga chapters.
pwede nyong puntahan lang yung gusto nyong part na balikan or panoorin. Click nyo lang yung time doon sa may chapters. Okay? See you on my next video.